Sabay sa pagsikat ng Pulang Araw ang pagdating ng pinakamabagsik na kontrabida sa family drama series na ginagampanan ni Dennis Trillo. Matagal na nga daw pangarap ng Drama King ang ganitong role. Makichika kay Aubrey Carampel. Sa kanyang mahigit 20 taon sa industriya, pinatunayan na ni Dennis Trillo ang kanyang kalibre at husay sa pagganap sa iba't ibang karakter sa telebisyon. Ilan lang dyan sina Eric, isang gay man in a complicated relationship sa My Husband's Lover. Please. Yung pala, ako at yung kabaklaan mo ang dahilan kung bakit nahimatay yung asawa mo. Sa Legal Wives, isang maranawng Muslim na si Ismael Makadato in a polygamous marriage naman ang kanyang ginampanan. Hindi ko siya pwedeng hiwalayan ng walang legitimate reason. Isa pa pareho kaming religious Muslims. Major sin sa amin yung gusto mong pagawa, Dayan. Ako ay nagbingi-bingihan. At binigyang buhay din ni Dennis ang iconic character na si Crisostomo Ibarra sa Maria Clara at Ibarra. Sa highly anticipated comeback ng Kapuso Drama King sa GMA Prime. Gaganap naman siya bilang si Colonel Yuta Saito, isang Japanese military official noong World War II. Henno Eka! Banzai! Banzai! Ang itinuturing na pinakamabagsik na karakter sa Kapuso biggest family drama na Pulang Araw. Ito yung talagang seryoso na villain at talagang yung masama na kontrabida na kaiinisan mo. Matagal ko na talagang gustong gumawa ng ganitong klaseng role at maraming salamat at napunta sa akin tong role na to. Isa tong dream role para sa akin. Tenno Eke no tame ni tomo ni susumo! Dahil purong Hapon ang role, dapat convincing daw ang kanyang pagganap mula sa kanyang pananalita at kilos. Sa roob na sa buras, agigmaan sa Hawaii ay darating na sa Pilipinas. Kailangan ko mag-extra effort para paniwalaan talaga nila na, hapon tong character na to. Gusto ko walang makitang bahid ng mga characters na ginawa ko. As much as possible, pag nagtatagalog yung character ko dito, ginagawa kong barok kung paano magtagalog yung isang Hapon at hindi parang si Crisostomo Ibarra na smooth at fluent sa mga makalumang mga salita. Panahon na uparinisin na lahat ng dumi at kaburukan na dinara ng Amerika dito sa bayan na ito. Dahil Japanese occupation era ang setting ng kwento kung saan kinatatakutan ng mga sundalong Hapon. Hamon daw kay Dennis na ipakita talaga na sukdulan ang kasamaan ng kanyang karakter. Ngayon ay handa na ako pumatrang. Higit sa ganda raw ng kanilang palabas visually, mas importante raw ang hatid nilang mensahe sa mga manonood. Dito naman sa palabas na to, kinakwento lang namin yung mga karanasan ng mga ibang tao, kung ano talaga yung nangyari nung panahon na yun, kung ano yung pinagdaanan ng mga Pilipino, at sino yung mga bayani na dapat natin kilalanin ng mga panahon na yun. Ikaw personally, ano yung mga natutuhan mo as an actor or maybe as a person? Mas natututunan ko na mas maging proud sa lahi natin, knowing kung ano yung mga pinagdaanan nila, mga pinaghirapan nila at sakripisyo. Yun siguro, alam mo yan, pag napanood mo to, magiging proud ka dun sa mga ginawa ng Pilipino at magiging proud ka na isa kang Pilipino. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. May nadagdag at may nagbabalik sa roster of talents ng Sparkle. Shining bright sina OG sex bomb leader Rochelle Pangilinan at starstruck alumna Katrina Halili na proud kapuso for 2 decades. Makichika kay Nelson Canlas. 2.5 dekada nang umiindak at umaarte si Rochelle Pangilinan sa Kapuso Network. At para mag-level up pa, Rochelle joins the glitzy roster of talents ng Sparkle GMA Artist Center. Kasama niyang pumirma ng kontrata sina GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle First Vice President Joy Marcelo, at ang co-manager niyang si Perry Lansigan. Mula sa pagiging miyembro ng OG girl group na Sex Bomb, iba't ibang mahalagang roles na ang ginampanan ni Rochelle. Napakarami mong tanong.
Kabilang na dito ang pagganap niya bilang ang comfort woman na si Tia Amalia sa GMA Prime family drama na Pulang Araw. Sobrang grateful. Hindi naman ako magstay dito kung hindi naman tama yung binibigay sa akin. Hindi naman ako nawawalan ng trabaho and then yung treatment, napakaayos naman. Mahigit 2 dekada na rin mula nang makilala sa Kapuso Network si Katrina Halili. Mula sa pagiging Avenger sa kauna-unahang Starstruck, iba't ibang roles na ang pinasikat ni Kat bilang bida at kontrabida. At after almost 7 years, winelcome back ng Sparkle si Katrina. Na-excite po ako syempre kung ano pa yung mga pwede ko pang gawin, 'di ba? Happy ako, hindi ako pinapabayaan ng GMA, ng network. And ever since naman, nag-start ako sa GMA, hindi naman ako nawala. Pareho sila, si Katrina and si Rochelle. Nakita natin yung staying power nila sa showbiz. Hanggang ngayon, mahal na mahal sila ng audience. And maraming matututunan rin sa kanila yung mga ating batang artista. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.